Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ang patay samtang duha sab ang samdan sa karambola sa upat ka motorsiklo sa highway sa Davao City. Face-to-face classes sa Lapasan National High School sa Cagayan de Oro City gisuspende tungod sa giingong mikatag nga hulga sa pagpamusil. 7 ka magtutudlo ug 2 ka tripulante na rescue human na unlod ang gisakyang bangka sa Sacol Island sa Zamboanga City. Presyo sa durian sa Davao City, barato na. Apan pipila ka mga mag-uuma, gibati og kabalaka. Og 12 ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 mipakitang gila sa swimsuit and evening gown preliminary competition. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Suspendido ang face-to-face classes karong adlaw sa Lapasan National High School sa Cagayan de Oro City tungod sa mikatag nga online shooting threat. Ani ang detalye. Gilayong gisuspinde sa Barangay Lapasan Council sa Cagayan de Oro City ang face-to-face class sa Lapasan National High School. Human matud pa, mikatag sa mga group chat sa mga estudyante ang usa ka mensahe nga daw adunay nagbahad nga mamusil sulod sa eskwelahan. Butang nga gikaalarma sa mga ginikanan ug opisyales sa barangay. Message nga gipakuyanap, gipa-escalate nga naghinahinay nami og kakatag sa among team. Team na naasad mi pusilon, amping na lang ninyo. So gibutang diri LNHS target grade 7 hangtod grade 12. So naapoy gibutang diri isa BNHS target grade 7 hangtod grade 12. Naapoy isa nga GC-G as in jar, GC-GNHS target grade 7 to grade 12. Dugang pa sa opisyal nga nakigkoordinar dayon sila sa kapulisan alang sa pag-validate sa maong hulga ug aron mapangita ang responsable sa pagpakatag niini. Magpaabot pa sila sa deklarasyon sa PNP nga luwas ang eskwelahan ug pwede na nga mabalik ang face-to-face class. Butang nga giuyunan sab sa pamunuan sa eskwelahan. Kung naanay abiso nga balik na ang ato ang kung safe na siya, so that's the time that we have information dissemination through our school parent teachers association sa atong school governing council. Kung wala man gi-specific gibutang nga Lapasan, pero gumikan sa usa ka eskwelahan nga LNHS kay yan naman ang abbreviation sa Lapasan National High School dinhi sa Lapasan, pero gumikan kay naman puy Lumbia pero gumikan kay dinhi gipa-escalate sa Lapasan during sa mga pag-practice sa mga kabatan-unan sa Aligucoy street dancing. Nagtuo ko nga Lapasan kay diha man sa ila gipakuyanap. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sara ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nagpatuman ang General Santos City Police og full deployment sa mga personahe niini sa tanang tulunghaan sa syudad isip pagpahugot sa seguridad kalabot sa online shooting threat bisan pa man wala pay gipaygayong face-to-face classes. Ang detalye sa report ni Efren Bamak. Wala pa'y gipaygayong face-to-face class sa General Santos City SPED Integrated School sa Barangay San Isidro. Sanglit wala pa'y pirmadong executive order gikan sa LGU nga mag-resume na kinisukad gisuspende niadtong June 8 gumikan sa magnitude 7.8 nga linog. Apan bantay sarado sa kapulisan ang palibot sa eskwelahan. Nalakip manggod ang maong tungaan sa 2 ka mga tulungaan nga nakadawat og online shooting threat sa milabayng semana. Apan ang nagpost niini wala pa nahibalaan og wala pa nadakop. Gawas sa nakatakdang security inspection sa mga bag sa mga manulod sa maong tungaan. Gisubay sab sa PNP ang mga vulnerable spots sa maong tulungaan. Pareha ani na school no, kaganinang buntag sayo ako ang gilibot ang ilahang premises. So diya natay mga nakita na mga murag vulnerable na area, so mao na atong isugyot sa school authorities na kung pwede pakusgan ang
seguridad ana na mga portion sa ila sa schools. Kaya siyempre, naay mag-over the bakod ba o naay posible nga diha ang mga kontraband o ang mga deadly weapon masulod. Nagpatuman sab ang PNP og full deployment sa ilang personahe sa tanang tulungaan sa Gensan alang sa hugot nga seguridad. Nagpa-full deployment ta sa mga eskwelahan. Inabutangan na to og pulis, kauban ng barangay, kauban ng other mga force multiplier o of course katong mga schools pod na naay mga security. Mao na sila ang atong katimbayayong sa pag-secure sa ato ang mga different schools. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Duha ang patay samtang duha ang samdan dihang nagkarambola ang upat ka motorsiklo sa Davao City. Atong saro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara din sa Davao Bukidnon Road sa may Katalunan, Pequeño, Davao City nahitabo ang karambola. Sumala sa Balyo Police Station, mag-live-in partner ang mga namatay. Makita sa viral video ang mga motorsiklo nga nagkarambola sa kakusog sa impact. Nalabay ang mga sakay o nabunal sa kalsada. Base sa investigasyon sa Davao City Police Office, nahitabo kini sa Davao Bukidnon Road sa Katalunan, Pequeño, Davao City, alas 2:50 kaganihang kadlawon. Sumala pa nga ang tulo sa upat ka motorsiklo ang nisubay sa lane panorte. Apan pagabot sa nahitabuan, kalit nga nabangga ang motorsiklong gimanihuan sa 19 anyos ka lalaki sa likod nga bahid sa motorsiklo nga gisakyan sa mag-live-in partner. Hangtod sa midas magkini sa lain pang motorsiklo. Ang ligid sa motor nga gidriban sa 19 anyos ka lalaki nalabay og naigo sa lain pang motor sa pikas lane. Angol ang driver. Ang mag-live-in partner patay diha-diha dayon. Ang 19 anyos ka driver nagrabihan o gitambalan pa sa ospital. Samtang ang laing driver sa motorsiklo misibat. Isa ka vehicle, ka motorcycle po katong V4. Mao po to siya ang kuan ma'am, ang gina-trace po nato karon kung asan na ni siya o kinsa ni siya kay mao ni siyang nakasibat sa scene ma'am. Ginaimbestigahan pa kung dunabay nahitabong drug race. Nagtrending manggod ni siya sa social media niya butang siya title na alleged drug race. But then sa amo ma'am, considered namo ni siya karon as reckless driving resulting into that incident. Going pa amo ang backtracking karon ma'am sa mga CCTVs o nangitabo ning mga witnesses nga makahatag og testimony nga drug race jud ang nahitabo. Sa karon ang 19 anyos nga driver ug ang misibat ang posibleng mapasakahan og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Ayaw bangon, boy! 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 Ayaw bangon! Boy! Sara sa karon na padayon pang nagtigom og mga ebidensya ang kapulisan aron masuta kung nagpahigayon ba og drug race ning pipila sa mga nalambigit og padayon pod ang ilahang pag-ila og paggukod niining nakasibat nga driver. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka barangay employee sa Cagayan de Oro City kinsa igsuon sab kuno sa kapitan ang dakpan sa bypass operation sa kapulisan. Wala na makapalagpa kining usa ka alias Jojo, 54 anyos, dihang positibong napalitan og gituuhang shabu atol sa gikasang bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit 10 sa barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City niadtong July 30. Ang nadakpan usa matud pa ka high value individual og trabahante sa usa ka barangay sa syudad. Una nang gikasa ang bypass operation batok sa suspect niadtong July 27 apan nakasibat kini. Mikabat sa 160 grams sa gituuhang shabu ang nakumpiska gikan sa maong suspect nga mobalor og kapin 1 million pesos. Mag-atubang siya og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. For the third time, no, ato ang naging kini siyang finally ato ang kini siyang nasiko. Na ato pong ginalataw ang aspeto nga kaigsuon kini siya sa usap pud ka barangay captain, no, sa usa ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City. Do wala kitay ato pa kanang gina-validate kung aduna ba kini kalamkitan or aduna ba kini koneksyon.
Karong kadayawan season na sab sa durian sa Davao City nga barato nang mapalit tungod sa kadaghan sa produksyon. Apan gikabalakan sa pipila ka mag-uuma ang pagbarato sa presyo niini tungod igo ra daw sila mutabla sa gasto. Ani report ni John D. Esteban. Kamatikdan nga nagbaha og durian sa Davao City, ang durian capital sa Pilipinas. Walag tuon na ang namaligya. Kay lagi, season na sa maong prutas. Dinhi sa Barangay Wangan, Kalinan District, ang usa sa mga top producer og durian. Kumprada ninyo. Asa ni padulong sa Ang pag-ubos sa presyo pabor sa mga consumer. Apan sa bahin, sa mga mag-uuma, igo ramatod pa mutabla sa gasto. Mas gwapo itong niaging tuig, ma'am, kaya ang presyo sa durian, mahal. Kaysa pagkakaroon, ang presyo itong niaging tuig, mga 80. Karon, 35 na lang, murag igo lang yung may kabayad sa kuha na ni ma'am, pang spray sa durian. murag kung mubarato ang presyo, lugi ang farmers. Lugi yung farmer, ma'am, kay pahaan na mo ang durian, inabunuhan, isprayhan. Murag, mag-igo, liso yun, may. Sumala sa Durian Industry Association of Davao City, hagit sa mga durian farmer ang kamahal sa farm inputs, sama sa abono. For a farmer kasi, for us, challenging talaga yung pricing ng durian. Like ngayon kasi halos nag-double, triple ang price ng fertilizers, chemicals, because of the fuel crisis. Connected kasi yan most of our fertilizers kasi comes from the Middle East. Usasab daw sa hagit sa durian farmers karon ang exportation. Didungan manggod daw ang ting-ani sa mga nasod sa Thailand, Vietnam ug Malaysia. Mas gipili sa China nga mopalit sa mga nasangpit nga nasod kay mas duol pasabot, mas barato ang palit. Itandi sa Pilipinas nga layo pa og biyahion. Philippines kasi, since we're island, when we ship durian through sea freight or through air, the air naman mahal. Pag sea freight, it takes too long. So around usually 12 to 16 days. So pag ganun na yung durian, ang quality natin, biyado tayo. Mas matagal yung shipping So you have to harvest the durians earlier. So if you harvest the durians earlier kasi hindi ma-develop yung sugars niya. Sa bahin sa Department of Agriculture, mutabang matud pa sila aron mangitag market nga makabawi ang mga mag-uuma. Ang cost of production na ng mga farmers para magpabunga o maningamot sila farmer. Kasi taas, o niya, malugi sila. Nagplano punta. O tabangan na to sa atong program sa DE. Buti pasabot ang ilang mga durian kung maabot rin sa Davao, ato ni ipadala dito sa Bacolod, sa Metro Manila, Manila, Quezon City. Dalawon na to ang ilang produkto dito para matabangan na to, makakuha sila og taas-taas po nga presyo. Gibuhat na nato ni sa mga milabayng katuigan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao. Ginatunan sa kampo sa asawa ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasseh Carpio nga mudangup sa Korte Suprema o Court of Appeals. Kinihuman gidala sa Senate Impeachment Court ang pipila ka records nilang magtiayon gikan sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council ug pipila ka bangko. Gibarugan sa kampo sa second gentleman nga dili man siya appeal sa impeachment case, maong dili dapat igawa sa iyang financial records. Ginaprotektahan daw ni Carpio ang iyang katungod isip usa ka private citizen. Sumala sa impeachment court ang gipasabtina nga financial records dili otomatikong mahimong ebidensya sa pagtaral. Mamahimo kining gamiton sa Article 2 o kalabot sa gingong dili mapasabot nga yaman sa bise nga wala daw tibuok nga gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nag-imbentaryo pa ang clerk sa impeachment court aron siguruhong kumpleto ang mga dokumento. 12 ka mga maanyag nga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 ang nagtigi atol sa swimsuit and evening gown preliminary competition. Ang ayan sab nga atangan ang mas bibo og sadang coronation night karong bulan sa Agosto. Ani ang report ni Cyril Chavez. Usa-usa nga gibida sa 12 ka mga kandidata ang ilang kaanyag. Suot ang swimsuit nga gidisenyo sa usa ka local artist sa syudad atol sa Miss Cagayan de Oro 2026 preliminary competition Sabado sa gabi. Human niini nag-iyahay og pasigarbo ang mga kandidata, suot ang ilang evening gown. Suot ang mga gidisenyo sa nagkadiyang local artist sa syudad, gibida sa matag kandidata ang red gown with the twist.
Matod sa Cagayan de Oro City Tourism Office, malipayon sila sa gipakitang pagpasundayag sa matag kandidata. Lahi pod og brand of beauty and kanang talents o ability ang ginapakita every year. So di gid nato ma-define. So muna makaingon jud ko nga every Miss Cagayan de Oro is unique. Malipayon sab si Miss CDO 2026 Chairperson Councilor Gigi Go sa nahimong resulta sa kompetisyon sukad niadto pang unang gipaila-ila ang mga kandidata. Matod sa konsehal nga nakita na gyud sa publiko ang pila ka bulan nga gipangandaman sa mga kandidata nga resulta sab sa ilang gihimong makuting selection process. Kada tuig ga-improve ang atong performance. Unya ang ato po mga candidates karon mga maayo, puro bright. Oh yes, of course. Pero before na sila mapili, wagi mata sa kanang screening. So ang the best of the best mo itong kaon ang top 12. Daghan pasab kuno ang angayang atangan sa Coronation Night karong Agosto 22. Lakip na ang special performance sa usa ka kapuso sparkle artist nga moharana sa mga kandidata. 6 o'clock in the evening for the Coronation Night. So dito nato i-announce ang nakadaog sa swimsuit o sa evening gown. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, ulahing semana na sa nationwide promo sa inyong kapusong estasyon ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nagatang sa lucky winners. Sa iyon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries ug ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Bulungtad ang promo period kutob na lang sa Biyernes, August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Mipaklaro ang Cagayan de Oro City LGU nga nagpabiling abli alang sa tanan ug walay gibawalan nga makasulod sa syudad. Kinihuman nga mikatag sa social media ang usa ka video diin gi-edit gamit ang giingong artificial intelligence o AI aron makamugna og dili maayong naratibo ang usa ka balita nga orihinal nga gi-produce sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Biyernes, mikatag sa social media kining video gikan sa usa ka social media page kung asa gigamit ni ini ang usa ka balita sa 1 Mindanao nga nagtuki sa pagpatuman sa City Traffic Ordinance diin hangtod terminal na lang ang mga PUV nga adunay provincial routes. Makita sa mong video ang pag-edit sa TV screen kung asa inay logo sa 1 Mindanao ang nakadisplay. Gipulihan kini og hulagway ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, lakip na ang gimugna lang nga pahayag. Sa sulod sa balita, kamatikdan nga dili na mao ang tingog sa magsisibya, ingon man ang mismong sulod sa istorya. Among fake news video, miani og nagkadiang reaksyon batok sa mayor og sa syudad. Gipaklaro ni Mayor Uy nga dili tinuod ang migula nga edited nga istorya nga dili na pasudlon ang mga dili residente sa syudad. Sayod sab ang mayor nga posibleng trolls ang mihimo ni ini. Kinsa ba ko nga mopugong nga moani sa dakbayan? Kinsa ba ko nga ang DDS di nako pasudlon sa dakbayan? Dili ako ang tag-iya sa dakbayan. Dili ako tag-iya sa mga karsadahan. Kamu mga Cagayanon, maoy na nag-iya sa dakbayan. Tanan, gi-welcome ang tanang katawhan. Dugang sa kampo sa mayor nga ang syudad alang sa tanan og walay grupo nga gibawalan nga makasulod bisan unsa pa man ang politikanhon nga baruganan ni ini. Gikasubo sab sa syudad among pagpakatag og fake news labi pa nga duna kini epekto sa imahe sa syudad nga giilang City of Golden Friendship. Una sa tanan, dili nato ma-identify unsa ng mga DDS. Labaw sa tanan,
wala po'y na nag-iya sa dalan, no, o musulod sa atong dakbayan. Mo nang giklaro ni Mayor nga wala ka na kamatuuran ang tanan, kundi fake news ka na. Gani sa inyong network, no, sa GMA, sa One Mindanao nga news, mismo, dili na ni tiyaw-tiyaw, kay mismo usa ka dako kay nga network, nga mainstream media, gihimuan na og kaning AI, no, labi na kang Sir Cyril, na ang iyahang news, gi-splice, giotro, pinagi sa AI. Gipahimangnuan ang publiko nga magbinantayon og mahimong makuti sa pag-ila o galing dunay mabasahan o makita nga mga post og edited content gikan sa unverified sources. Siguruhon nga gikan sa lehitimong organisasyon og ahensya ang mga impormasyon, una motuo og i-share o i-repost. Before ta mo share, mo like, or mo spread sa mga fake news, atos ang i-fact check daan, no? Ug sa katinuod, pero mo lagi na daghan maguntag social media nga mga manggamitay nga kulang gyud pod sa knowledge, no, mo na atong hangyo nga gikan sa mga mainstream media kaninyo sa GMA nga moontay sundon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Nilagda og kasabutan ang COMELEC, Integrated Bar of the Philippines ug Bar Ministry of Basic, Higher and Technical Education aron masiguro nga magmalampuson ang bar parliamentary elections karong September 14. Ani ang detalye. Una pa man ang labing unang bar parliamentary elections karong September 14. Milagda og Memorandum of Agreement ang COMELEC, Integrated Bar of the Philippines ug Bar Ministry of Basic, Higher and Technical Education aron masiguro ang luwas, limpyo ug paspas nga eleksyon. Ang maong aktibidad gipahigayon sa Government Center sa Marawi City. Sumala sa COMELEC nga andam na sila ug ang ilang mga personahe. Gani adlaw na lang ang ginahulat aron mapadala na sa matag polling precincts ang mga kagamitan. At this point, wala na pong makakapigil sa pagkukondak ng halalan. Ang ginagawa naman po ni COMELEC, lahat po ng kilos namin, we always write letters addressed to the Chief Justice, to the Chief Minister, to the Senate Electoral Reforms, to the House Committee on Electoral Reforms, para ma-inform sila sa kung ano na yung ginagawa namin. Gawas sa COMELEC ug mga election watchdogs, mutabang sab ang IBP sa pagmonitor sa eleksyon ug andam kuno silang muhatag ug legal assistance sa bisan kinsang magkinahanglan panahon sa piliay. Giawhag sab sa IBP ang mga kandidato ug mga botante nga likayan ang paglambigit sa vote buying activities. Naway maging malinaw ang mensahe ng paglalagda natin ngayong araw. Ang boto ay hindi ipinagbibili. Ang pampublikong yaman ay hindi pag-aari ng sinumang kandidato. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay hindi dapat gamitin upang manipulahin ang halalan. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Alang sa mga buot pagtukod ug istruktura sa General Santos City, gikinahanglan nga sundon ang National Building Code aron malikay sa grabing danyos kung galing dunay kusog nga pagtayog sa linog sumala sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Sa nahitabong pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 kung asa natala ang epicenter sa Maasim, Sarangani, ubay-ubay sab ka mga istruktura ang nagadanyo sa General Santos City. Sa infrastructure report sa Gensan CDRRMO as of July 6, 2026, dunay 177 ka mga istruktura ang naka-red tag o gibawal ng sudlan tungod peligroso na gumikan sa naangkong grabing danyos. Sagad, epekto sa giingong liquefaction. Pag ang area mo malapit sa may river or sapa and then coastline, malapit ka sa karagatan, ito yung mga soft area. So ito yung nagko-cause ng liquefaction. So ito yung mga prone sa liquefaction. So yung areas na may mga ganon, during pag malakas yung ground shaking, like the 7.8 magnitude, naglo-loosen kasi yung kalupaan mo. So maghahalo yung water at saka buhangin, kaya nagkakaroon ng liquefaction. Gumikan niini, nagabiso ang Department of Science and Technology sa mga buot magtukod og istruktura nga sundon gayud ang National Building Code. Nakalati dinhi ang pagsunod sa saktong foundation sa yuta ug stiffness of rock o kalig-on sa bato. Lakip na ang tarong og lig-on nga materyales. Dapat matibay ang mga hollow blocks. May certain strength yan. 6 inches.
Maraming 4 dito siguro. Tapos yung minimum bakal is 10 millimeters. Baka 6 lang din yan. Kaya po maraming nadadali. Now, and then yung workmanship. Yung pagkapulido ng pagkagawa. Kung maganda design mo, maganda materials mo. So for example, nakikita nyo yung mga columns, no, reinforcing bar, tinatalian din yan ng bakal, stirrups. Yung stirrups, dapat 130 degrees ang bakle. Kung 90 degrees lang yan, pag lumindol, magbubuka po yan, yung stirrups. Apan gihimug-atan sa DOST nga dili tungod kay nasunod na ang National Building Code, dili na mabungkag ang building kung dunay trahedya. Ang pagsunod ni ini nagpasabot lang nga dili dayon kini mahugno ug dunay pay panahon nga makagawas ang mga tawo sa sulod inig dunay linog. Kalabot ni ini, tinguha sab sa CDRR imo nga mas pahugtan pa ang pagpatuman sa pagsunod sa National Building Code. Most of them actually followed or were designed by engineers. Now the problem is the structures were good, but the soil, the underlying ground was not. So probably there was a disconnect between the design and then the ground structure. That's why the building failed. Ang kailangan lang po natin sundin yung building code or a policy that will strengthen more or enhance the building code for General Santos City, especially when we have identified soil liquefaction prone areas. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Padayong ginabantayan sa pag-asa ang Bagyong Luis sa Northern Luzon, samtang habagat ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa latest bulletin sa pag-asa na siplatan ang sentro sa bagyo sa coastal waters sa Palanan, Isabela, naglihok kini pa north-northwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa posibleng karong gabi o ugma sa kadlawon kini moigo sa tunga-tunga sa Cagayan ug Isabela sa Northern Luzon. Hinuon posibleng muhinay ang bagyo isip low pressure area. Una kana posible kining mag-U-turn o muliko palayo sa nasod. Posible man gud nga moapil ang sirkulasyon o mga panganod niini sa mas kusog ug mas dakong bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Dolphin. Base sa datos sa Metro Weather, katag-katag kapag ulan ang masinati sa Mindanao tungod sa habagat. Ilabay na sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Busa kanunay mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Ilabihan ang pasalamat sa pipila ka apektadong residente sa Glan Sarangani dihang midalit ug medical mission ang usa ka US-based non-government organization. Ani ang report. Emosyonal ang 60 anyos nga si Nanay Juliana Dawon dihang nainumduman ang pait nga nahitabo sa iyang mga paryente sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental kung asa pipila ka paryente niya ang namatay dihang miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani ni adtong June 8. Maayo akong pagpuyo diri sa Marcos, naglinog wa namin magkita. Di ay ma'am ang ilahan, natukan man di ay ma'am sa lupa dito sa Jazz. Usa lang si Nanay Juliana sa gatusan ka mga apektadong residente nga nakabenepisyo sa gidalit sa AmeriCares Philippines, usa ka US-based non-government organization nga medical mission kung asa makatagamtam ang benepisyaryo og libreng medical check-up. So every medical mission, meron po tayong target na 200 individuals. So nag-range po yan sa 150 to 200 kasi yung usual natin na beneficiaries for medical missions. So kasama po yan sa serbisyo ay ang free na medical consultation. So meron tayong 3 doktor ngayon, so walang bayad. At siyempre merong free medicines. Sumala sa organisasyon, sagad sa ilang matala nga sakit sa mga apektadong residente mao ang respiratory diseases, non-communicable diseases sama sa hypertension, diabetes ug uban pa, ug ilabi na waterborne diseases sama sa diarrhea. Tungod maapektuhan gayud ang kalidad sa tubig, inig mulihok ang yuta dala sa linog. Kaya we try as much as possible na i-cater po yung hanggang water, sanitation and hygiene para yung mga diseases na related po doon na medyo madami po ay maiwasan po natin. Gani gamit ang ilang nag-inusara lang sa Pilipinas nga water purifier nga usa ka American technology, nagdalit sila og limpyo nga tubig alang sa mga benepisyaryo. Butang nga gipasalamatan gayud sa mga apektadong residente. Ay daghang ayong salamat yun, makatabang yun sa mga, pati sa mga bata nga gipanggatas. Salamat kanina sila.
nakatabang po na mo. Kay mahal kayo palito ni, 30 per galon. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab o guban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon serbisyong tinuod lang.